Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni MDTV channel. Pahayag ito ni Senator Amy, patutsada niya sa isang dating PNP chief. Sabi niya, meron pang dating PNP chief na gusto pa makisawsaw na hinihintay niya na lang daw order ng Pangulo at pati siya makikihuli daw kay Bato. Para niya ring sinabi na walang kwenta ang PNP chief ngayon. At siya lang ang magaling. Mas mabuti pa dahil malapit na ang tag-ulan, linisin niya na lang mabuti ang mga imbornal. Kasi doon siya inilagay ng boss niya para maglinis ng kanal. Yan ang tingin sa kanya ng amo niya. Mas maiging maglinis siya ng imbornal. Oh, sino ba yung dating PNP chief na tinutukoy ni Senator Amy? Yan ba yung PNP chief na nag-serve lang ng 85 days? Ginamit lang para i-kidnap si PRRD? After na nagamit, wala na. Ginawa na lang tiglinis ng imbornal. Tingnan natin ang reaksyon. 6,000 ang nag-react. 4,000 ang tumatawa. 2,000 ang nag-like. 41 ang nag-love. Galit. May galit. 10 ang galit. Comments. Ruel, siya. Yung nagtitinda ba ng Paris, tinutukoy nyo? Sino ba yun? Si Diwata? Nagtitinda ng Paris? Randy Vergara. Kapag upo ni Inday pagka-presidente, daming magbabakasyon sa ibang bansa. Jay Lihat. Nasabi nung asawa, at least paldo. Oo nga daw. Paldo naman. Kahit natanggal siya, kahit 85 days, paldo naman. Oh. So happy na sila dahil paldong-paldo na. Musti Donar, na back to you, si 5-star. Ha ha ha, galing mo talaga madam, well said. Buhay pa yung magpaparis na si Torikong. Well, to me, agree ako nung sinabi ni Senator Amy na sampal yun sa nakaupong PNP chief na yun. Na para bang hindi kaya ng the present PNP leadership na arestuin si Bato. Kaya, nandyan siya, ready, available siya anytime. Pag nag-order ang Pangulo, nandyan na siya. Makisawsaw na. Anong role niya ngayon doon? Retired na siya, civilian na siya. Can he command the active police officers? I don't think so. Kaya, kung ako sa kanya, siguro tinanong siya ng media, sabi niya, I'm retired. Kaya na yan ng PNP. Dapat ganun ang sagot. Kaya ng PNP, kaya na, my time is up. Huwag nyo na akong isama dyan. Ganun sana. But anyway, good luck. Good luck sa ating law enforcement officers. Mahirap na trabaho yan. Yung maghanap ka ng isang taong nagtatago na armed and dangerous. Yung experience ko nung nasa serbisyo pa ako, yung teniente kapitan pa ako, maghanap kami ng NPA sa kabundukan. Ang hirap maghanap. And to a point na ang daming nasawi sa amin. I think February 14, 1990 sa aking unit, Infantry Battalion, 23rd Infantry Battalion. More than 1 week, halos more than 300 soldiers naghalughog sa kabundukan ng Surigao del Sur, hinanap ang mga NPA. Walang nahanap. So bumaba ang tropa
Pagbaba ng tropa, yung pala, ang mga NP nandun na, naghintay, nag-ambush position na sa isang napaka-perfect ambush site. Yung paliko-liko na kalsada, gano'n na nandun na sa taas ang mga NP. Kaya, daming nadamay, nasawi. I think 41 soldiers died. Yun yung pinaka-worst na pagkatalo ng army sa counterinsurgency operations. Mahirap maghanap. Kasi itatago sila ng kanilang mga masa. In the same manner, na kung si Bato ngayon nagtatago, I'm sure nandun siya sa lugar na maraming supporters niya at hindi. Pag wala kang intelligence, hindi mo alam yung specific na lugar, hindi mo. Kung general area lang, example, punta sila sa Mindanao. What part of Mindanao? Davao region. Ang luwag ng Davao region. Paano nila mahanap? Paano kung nagpunta sa Barm region? Ang mga Muslim nating kapatid, halos lahat yan, mga Duterte supporters. Paano nila mahanap? Kaya, good luck sa paghahanap nyo kay Senator Bato. Ngayon, aabangan natin, nag-announce ng Supreme Court, ilalabas na nila yung desisyon tungkol sa petisyon ni Bato kung pwede na bang i-effect ang warrant of arrest ng ICC kahit hindi na dadaan sa local na korte. So sana ang ruling is pabor kay Bato na sana dadaan sa local na korte. Kaya lang, let's prepare ourselves. Kung sabi naman ng Supreme Court na pwede, enforceable ng warrant of arrest, ituloy nyo na, huliin nyo na, no problem. At least, nandyan na si Bato, nagtatago na. Ang kailangan lang niyang gawin is mga 2 years magtago, galingan niyang pagtago. Parang kay Lacson noon, I don't know how many years si Lacson nagtago. Halos 2 taon din. Pag-alis ng Duterte, ng Aquino administration, lumabas na siya. So ito ngayon, pag magtagumpay si Bato, magtago for 2 years, pag upo ni BP Sara, lalabas siya. Baliwala na rin yung ICC warrant of arrest by that time kung ayaw enforce ng administrasyon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para patayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Una ni ang balay sa tabangan namo Ugero. So napulo sila ani nga puyo, ikaunsi ang mama nga nakigpuyo lang dire sa ilang balay. So muna ni ang itsura sa ilang gipuy-an nga balay sa iyang atop nga yero. So kaulanan na gyud sila. So muna nagid-gidag kuon sa buslot sa ilang balay. So karon atong bisitahon ang iyang gipatindog nga bag-ong balay nga pag-atupan karon sa tabang siya nga yer. Og karon mo na ni ang iyang gipatindog nga bag-ong balay nga pag-atupan. So mo na pod ni ang yero nga gitabang sa iyaha nga makaatop na ni siya karon. Og karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yeros makita nato nga nakaatop na gid sila sa ilang balay nga gipatindog. Matusun nga
Mat sa Ginoo nagtabang sa sin nga nagbalay na ko. Dili na ko makigpuyo sa kan. Inaanak ko'y balay. Dili na ko makigpuyo sa akong ginikanan. So, pila na katuig nga nakigpuyo lang ka sa imong ginikanan? Sa katuig, Isa ka tuig. So, pila mo nga nagsuon nga nakigpuyo lang sa imong ginikanan? napulo. Napulo mo. So, isa lang kabalay inyong gipuyan. O mat sa tabang nga kabalay na ko karon. Pang tabang di ko kabalay. Salamat sa Ginoo nga nagbalay na ko. Salamat kaayo.